Datasan po ni Ombudsman Remulla ang lahat po ng mga Congress o mga mambabatas na magsumite ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth mula sa 10 taon na kanilang panunungkulan. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang lahat ng mga kinatawan sa Kongreso na ibahagi ang kanilang statement of assets, liabilities and net worth sa Tanod Bayan. Hinihingian niya sa mga kongresista ang salin na ito mula at hanggang 10 taon panunungkulan, posisyon o katagal bilang mambabatas. Maging at lahat ng Secretary General sa malipas na isang dekada kasama pati Deputy Secretary Generals ay inutusan din magsumite ng kanilang kopya ng naturang dokumento. Kung kaya't hiling niya ay tumalima at sumunod ang mga opisyal sa kanilang direktiba kasabay ng pagbibigay babala sakaling hindi tumupad sa kautusan. Habang ibinagi naman ni Ombudsman Remulla ang kanyang hinaing sa Secretary General ng House of Representatives sa pag-iwas umano nito na ibigay ang mga salin na kanilang hinihingi. May ituturing anya ito bilang problema sapagkat gate opisyal na tungkulin ng opisina kilalanin ang subpoena inisyu ng Tanod Bayan. Yes, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga salin. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman hinihingi po namin ang salin ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at na nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa subpoena sila. At sana, huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Patungkol sa pag-utos ni Ombudsman Remulla sa mga kongresista na magsumite o ibahagi ang salin sa kanila, anayaya, mayroon na silang inisyal na komunikasyon kay House Speaker Bogie D. Pati rin sa Secretary General ng Kamara ay nakipag-ugnayan na rin sila, ngunit ipinagtataka kung bakit hindi ito sumunod sa kanilang pinag-usapan. Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Ay kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Habang aminado si Ombudsman Remulla na hindi niya maintindihan ang dahilan sa hindi pagsusumite ng mga kongresista ng kanilang salin sa Tanod Bayan. Kaya niyang binigyan din na anumang posisyon ng isang individual, mapay speaker at iba pa ay dapat pa rin sumunod sa kautusan na sasad sa inisyong subpoena. Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag nila sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may subpoena po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinabpina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinabpina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Ngayon pa man, natanggap na ng Kamara ang subpoena ipinadala ng Tanod Bayan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.